Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Face the day, there's a new challenge. A chance to be better. A chance to become your dream. Growing up with champion energy. Growing up with Milo. Milo every day. Tara na? Game? Champions, together, let's continue our champion journeys at home. Doble man ang challenges ngayon? Kasama mo ang Milo. Sa doble sulit, the new Milo Twin Pack Promo. Doble ang savings at champion sa milk, cocoa, and energy-releasing nutrients. New Milo Twin Pack Promo. Limited time only. Game? Magandang hapon po sa inyong lahat, and I'm really excited to be with you this afternoon. Again, gusto po namin batiin yung mga nanonood sa atin live via our Facebook page. Ito po, muli nagbabalik every Wednesday ang inyo pong weekly program for Philippine sports. Ito po ang People Sports Conversations. Ako po si Joash Ricanor. At ngayong hapon na ito, marami po tayong mga kasamang guest for this afternoon na magbibigay ng saya and excitement at least an update sa inyo at sa akin dahil tayo ay nasa mga kanya-kanyang bahay natin with the quarantine. We hope that you are safe, and binabati natin yung mga nanonood sa atin. Hello kay Maria Teresa, kay Leo Tan, and kay Miss Christine Ann Ramos. Thank you for watching us, and tingin ko it's really gonna be a great Wednesday afternoon for all of us. Marami po kaming inihanda para sa inyo ngayong hapon na ito, at hindi lang po ako ang makakasama nyo this afternoon dahil ngayong hapon din po makakasama natin ang ating PSC Commissioner, Charles Maxey, kay kasama natin. Also, ang ating athlete, isa sa mga tinitingalang athlete natin for Philippine boxing, ang ating 2019 IBA Women's World Boxing Champion and SEA Games Gold Medalist, si Miss Nesty Petesio, ay makakasama natin this afternoon. So grabe, ako ngayon pa lang, super excited na ako dahil sa pagkakaalam ko, dalawang Mindanaoan ang guest natin this afternoon. So pareho silang taga Mindanao, and maganda may connection agad yung ating mga guest for this afternoon. So without further ado, ang gusto lang po namin kayo i-remind, please don't forget to like and follow ito pong PSC Facebook page natin, itong PSC open and close parenthesis Philippine Sports Commission. Like and follow this, and also don't forget to like and share ito mismong live feed na to. Like and share itong live feed natin ngayon. Please don't forget that po. And later, dahil hindi lang po tayo puro conversations at puro sports updates, magbibigay din tayo ng special prizes para sa inyo na nanonood. Ikaw, isa ka man sa nanonood. Tatlong lucky winners po ang pwedeng manalo ng ating mga special prizes from our sponsor Milo Philippines sa ating trivia question mamaya. Abangan po natin yan. At simulan na natin ngayong hapon na ito ang mga updates. Ito po ang PSC this week. Okay, marami po tayong nangyari sa loob ng ating ahensya ngayong nagdaang linggo and ngayong coming week dahil sobrang jam-packed po ng ating mga programs for Philippine Sports Commission. Balikan po natin, noong Sabado po, nagkaroon po tayo ng isang maikling turnover ceremony. Ito po ay sa pagitan ng Philippine Sports Commission and ng Kiwanis Club of Manila dahil po sa kabutihang loob po ng KCM, sila po ay nag-donate
ng around 655 softballs po para sa Philippine Sports Commission. Ito po ay through the leadership ng kanilang president, si Mr. Francis Villegas. And grabe, nakakatuwa lang pong isipin na kahit nasa gitna po ng pandemya, patuloy pa rin po yung pagtutulungan ng bawat isa sa atin. And especially sa sports sector, dahil alam niyo po, marami pong natigil, marami pong sa inyo mga nanonood, maraming tumigil mag-exercise, tumigil mag-sports, tumigil sa mga hobbies nila, activities. And one great way then to show encouragement and sa ating mga athletes and maging sa inyo na ating mga kababayan, yung magkaroon lang tayo ng pagtutulungan. Ito yung isa sa mga nangyari po. So nag-donate, again, maraming salamat po sa Kiwanis Club of Manila for donating 655 softballs sa Philippine Sports Commission. Taos-puso po kami pasalamat. Ngayong linggo din po, naging parte naman po ang Philippine Sports Commission sa TWG na bumuo ng guidelines para sa training resumption ng collegiate level. So ito rin po ay sa pamumuno po ng ating chairman, Mr. Popoy De Vera, and the rest of the team from PSC, PSC, GAB, and DOH. Patuloy po silang nag-collaborate para po maibigay for the finalization po ng guidelines sa resumption ng ating mga collegiate sports. If meron tayong mga nanonood dyan ng mga collegiate athletes. So, ito naman, dumako naman tayo dahil ito, very excited kami na i-share sa inyo na patuloy po ang programa ng PSC kahit sa virtual environment, magkakasama pa rin po tayo. Tuloy-tuloy pa rin po ang National Sports Coaching Certification course for this month. Sa next coming month, November. Sa November 2 to 14 po, for po ito sa Level 2 sa Region 5. November 19 to 21 sa Region 11. Level 2 course din po ito. And sa November 26 to 28, para naman ito sa mga PhilSpada coaches. Again, inulit po namin PhilSpada coaches, Level 1 coaching. So, para po for more information, nakapost po ito sa aming mga social media accounts. You can message us kung gusto niyo pong maki-join ito. Kung ikaw ay isang coach ng PhilSpada or kayo ay isa ka doon sa mga nakapasa sa ating Level 1 course, pwede na kayo, you are eligible para po dito sa ating Level 2 for Region 5 and Region 11. Yun, ninonote lang po namin yun ha. And ngayong week din po, we would like to congratulate ang ating isang elite athlete, si Miss Bianca Pagdanganan for finishing third sa LPGA Drive-On Championships sa Georgia. Ito yung best finish ni Miss Bianca Pagdanganan. Kung natatandaan niyo po, isa siya sa ating mga Asian Games gold medalist with Yuka Saso and Luis Keigo. So, Bianca, congratulations in behalf of the PSC. Yan din, patuloy din ang pag-arangkada ng mga athletes natin. Ngayong linggo po, we're really happy to announce na meron po tayong sunod-sunod na mga webinars para po sa ating mga sports officials, mga stakeholders, our athletes, maging ang ating mga PSA employees who are watching with us. Ngayon, uunahin na po natin, nagsimula na po ngayong araw, October 28, ang Rise Up, Shape Up. Ito po ay under the oversight of Commissioner Celia Kiram for our Women in Sports. Ito ay isang 8-part series. Mga 8-part series po ito na videos kung saan ito po ay nakapag-motivate sa ating mga women and girls na at least magkaroon po ng simpleng movement and workout sa day-to-day natin na pamumuhay. Especially tayo ngayon ay locked in yung mga mothers natin, women and children are locked in quarantine po sa mga bahay. So itong 8-part series na to ay nagsimula na po ngayong hapon, ang Rise Up and Shape Up. So sa dulo po nito, November 3 to 5 po, yun naman po ang virtual seminar ng ating Women in Sports para sa ating mga leaders. And tomorrow, ito isang maganda, very interesting topic para po sa ating mga national coaches and national athletes primarily. Meron po tayong Saving with Salve. Ito po ay isang financial literacy webinar para po sa ating Philippine team. Tomorrow po yan, October 29 and October 30. Ang dalawang sunod na araw po. Ito naman ay isang programa po ng Philippine Sports Commission na nag-i-aim po to provide solid understanding ng mga basics po ng financial literacy sa ating mga national athletes and coaches. Dahil alam nyo naman, may mga athletes tayo, syempre, na nagko-compete, na nanalo. Some of them are really gaining incentives doon, as you may know. So,
it's really a great campaign for them. It's really a great opportunity para malaman po ng ating mga athletes and coaches kung paano ba talaga i-manage truthfully and genuinely ang kanilang mga finances. Para po good stewardship po of money ang pinaiiral po. Yun din po ang advocacy ng ating ahensya. So, 2 araw po yan, Saving with Salve. Makakasama natin doon ng isang renowned RFP and business journalist na si Miss Salve Duplito. Hi, Miss Salve, if you're watching. See you tomorrow. And sa mga nag-register at hindi pa nakakapag-register, you can just check our social media accounts. We're welcoming you to be part of that financial literacy webinar. And bago po matapos ang buwan na ito, meron pa po tayong isa pang webinar na ibibigay po sa ating sports community. Ito naman ay ang webinar on preservation of culture and heritage through indigenous sports and games. Ito naman ay sa October 31. From 1 p.m. onwards, ito yung webinar natin para sa ating mga PE teachers, kung kayo ay sports officials, para naman to sa preservation ng culture ng indigenous sports. At later, dahil makakasama natin si Charles Maxey, pag-uusapan natin yan ng mas malawak pa kung paano, how do we start on this, kung paano po tayo paano rin po, ano po ang goal natin dito, and isa yan sa mga pag-uusapan natin this afternoon. Kaya madami po, we are flashing it on your screen right now, nakikita nyo po yan. Again, Rise Up and Shape Up, Saving with Salve, Financial Literacy Webinar, and yung webinar natin for the preservation of culture and heritage through indigenous sports and games. So yan, marami po tayong nakalaan for this week. So I hope you really stay connected with us sa aming mga social media accounts and our website para to get the latest updates and to register as well if you're watching. So yan po ang mga nangyari sa PSA this week. At dumako naman po tayo sa isa sa pinaka hinihintay nating segment din sa People Sports Conversations. Ito po ang Kamusta Atleta. All right. Good afternoon. Dahil ito ang Kamusta Atleta, very excited ako na introduce po sa ating mga viewers ang isa sa ating mga tinitingala, very bright future para po sa ating Philippine boxing and sa Philippine sports din in general. Walang iba kundi ang ating 2019 AIBA Women's World Boxing Champion and SEA Games gold medalist. Yan si Miss Nesty Petesio. Hi, Nesty. Good afternoon. Good afternoon, Sir Josh. Good afternoon po sa lahat na nanonood po. Yun, mukhang hindi ko alam ba't nilalamig si Nesty ngayon at naka-hoodie siya. Nasaan ka ba ngayon, Nesty? Nasa Digos po ako, sa apartment ko po. So, medyo yayamanin ako ngayon So, naka-aircon po ako. Kaya malamig po. Yeah, so paano to, Nesty? Anong nangyari? Can you share? Nasa Digos ka ba? Naka-apartment ka, you mentioned. So, di ba nung matatandaan natin nung a few months ago nung kayo nila Irish ay nasa Baguio tapos umuwi kayo ng Ultra. Tapos nagpa COVID test kayo noon. Tapos after nung naghintay ka pa ng ilang weeks tapos hanggang sa nakauwi ka sa Davao del Sur. So ngayon hindi mo kasamang family mo ngayon. Yes po, ngayon po hindi kasi nag-decide po ako na maghanap ng gym kung saan ako makaka-training kasi mahirap po kapag nakastay ako sa bahay kasi gigisingin ka na lang ng mama mo na kain ka na. So kumbaga, ang hirap pumiwas sa pagkain lalo na ng mama. So, ang hirap po kasi lalaki yung timbang ko na hindi ako yung totally nakaka-train ng totoo, ng gusto. So, nag-decide po ako maghanap ng gym. So, may nakita po ako dito sa Digos. Siyempre, iwas pa din po. Siyempre, yung protocol po, yung SOP na sinusunod po lagi. Hindi kami sabay-sabay ng gym. So, kumbaga, limitado kami mag-gym dito. So, ganun pa din po. Sunod pa din. All right. Kaya dito sa Digos. So, nangyari pala, in-isolate mo ang sarili mo ngayon with your away from your family dahil sa mga luto ni nanay. Si nanay, ano pangalan ni nanay? Batiin mo naman si mami, baka nanonood siya ngayon. Siyempre, yung pinakamagandang mama sa Balat ng Lupa. Yan. Para sa akin po, si mama ay Priscilla Petesio. So, kompleto talaga yan para matindi yung dating. Priscilla.
Mami Priscilla, if you're watching, salamat po sa masasarap na pagkain kay Nesty. Pero ngayon, for the meantime, ay magte-training muna siya, no? Pag-usapan natin yan, yung training mo, Nesty, as we move forward. Pero may tatanong lang ako, Nesty. Kanina, in-announce ko na meron pong programa ang PSC para sa mga national athletes like you and coaches as well. Ito yung parang financial literacy webinar. So, para ito, ang aim nito, yung maturuan kayong mga athletes para makapag-manage ng maayos ng inyong finances given na pag nananalo kayo, syempre, sa mga international competitions, may mga incentives yan. Tapos, may mga athletes tayo na meron in partnership with different brands. Alam niyo, may mga, at some point, meron kayong nakukuhang financial support dito. So, tingin mo, gaano kahalaga na may mga ganong programa tayo sa PSC na tumutulong para hindi lang tumutulong sa pag-training pero sa pag-manage din ng pera ng athlete, tingin mo? Yun po, unang-una po, nagpapasalamat po talaga ako sa Philippine Sports Commission po, kay Chairman Ramirez, kay Commissioner Maxi po, kay sa lahat-lahat po ng kasi iniisip po nila yung mga kapakanan po namin mga atleta kung paano namin, unang-una, kung paano namin dalhin yung mga incentives na nakukuha namin. So, sobrang laking bagay po talaga yung financial na pag-uusapan ko kasi na sa aming mga atleta, lalo na yung mga kabataan na nung wala pa ako sa saktong edad po talaga, sobrang gastos ako ng gastos. Kumbaga, one day millionaire lang yun yung lagi ng mga coaches ko yun yung laging binabanggit sa amin. So, huwag kami maging one day millionaire lang na kapag may nakuha kami pera. Sige lang, go lang. Ganun. So, sobrang napaka-importante po yun na maturuan din po kami kung paano hawakan yung pera ko. Maturuan sobra. So, sana madaming manonood po sa darating na webinar po yun. Kasi sobrang napakalaking importante po yun talaga. Kasi lalo na ngayon na pandemic po. So, dapat maghigpit tayo sa pera, hindi tayo basta-basta lang. Kasi gaya ngayon na may pandemic po, may virus, so baba lahat ng walang trabaho, hindi po nakakuha ng pang-supply ng pagkain sa pamilya. So dapat may mahuhugot tayo pagdating sa mga ganitong sitwasyon po. So yun po yung isa sa laging sinasabi ng mga coaches ko na mag-ipon kasi dumating yung tagbagyo, yung mga ganito, may mahuhugot kayo pang suporta sa sarili nyo at sa pamilya nyo. So, sana manood po tayo ngayon kasi kailan ba yun, sir? Sana manood po kayo kasi sobrang importante po yun sa ating mga atleta. Hindi lang po sa ating mga atleta, sa lahat po ng may gustong ma-manage po yung pera nila. So, sobrang salamat. Yes po. Yun po yung sabi ko. Yun, grabe. Totoo yun, no? Tama ka I mean, tinuturo na ito ng mga coach talaga sa mga athlete. Pero minsan, dahil syempre with the excitement na syempre athlete ka tapos nanalo ka, so may mga part ng life mo na parang syempre gusto mong i-enjoy din. So pero hindi naman natin sinasabi na hindi mag-enjoy, di ba? So ang point natin dito is makapag-save as an athlete dahil hindi naman forever na atleta. So yun nga. So tama si Nesty doon, guys. So if you're if you're interested, kung athlete ka ngayon, national athlete ka and coach, you're watching with us, mag-register po kayo dito sa webinar natin. Thank you doon, Nesty, sa input na yon. At matanong ko lang, since baka mayroong mga hindi pa nakakakilala kay Nesty at sa kanyang life story, Nesty, pwede ba kaming sharean paano ka nagsimula dito sa sport na to, paano ka nahilig sa boxing, and paano ka nakapasok sa national team? Yun po, nagsimula po talaga ako nahilig sa chess. O, di ba? Mukhang matalino ako dyan kasi chess yun. Hindi ko nga din po akalain ba't pinasok ko yung sports na yun. Hindi naman ako gano'ng katalino Di ba? Siyempre, yun po, sa chess po ako nahilig. Kasi nga, iniisip ko nung time na yun, kumbaga yung chess hindi nakakapagod Yun pala, mas nakakapagod kasi utak mong ginagamit po lahat. So, nag-try din po ako sa athletics po, tapos sa basketball po talaga doon ako na in love. So, ang boxing, kumbaga wala sa akin yung boxing. Tinuruan ako ng papa ko kasi nga, pang self-defense lang kasi simpleng barumbado ako ng mga elementary high school So, pasikreto mong suntukan lang ako Yun po yung ginagawa ko noon. So, kailangan nga may pang self-defense po. So, yun kaya nag-training ako. So, tapos nakitaan po ako ng papa ko na
may potential nga daw. So, kumbaga sa akin wala kasi Mhm. sa akin yung boxing parang laro lang talaga. Parang laro lang siya. I mean, hindi siya iniisip na pwede pala siya sa competition ng SEA Games, ng Olympics, ng Asian Games. So wala po talaga sa isip ko yun. Tapos, one time na sumali ako sa araw ng Davao po, doon nanalo ako, doon ako nakita talaga lahat ni Sir Celestino Rigomonte. Tapos si Kong Charles din po, yun po yung, nandun din po siya lagi, nakasubaybay po sa amin. Sa akin, yung lagi pong sa news. So, hindi ko pa po talaga siya totally kilala that time po. Kumbaga, hindi pa po kami nag-beat ni po ng time na yun. Kumbaga, magugulat na lang ako, nasa news na ako, gano'n. So, Yun. tapos kung 2007 po, 2008, naglaro po ako sa Cagayan de Oro National Open. Doon po na-gold po ako doon. Tapos, kinuha po ako ni Coach Ruel para maging training pool po sa Philippine Sports Commission po. Tapos, yun, umingi ako ng tulong pa kay President Duterte po. No? Tapos, mayor pa po siya nung that time na yun. So, Okay. opo, kasi walang-wala po kami. Kasi mahirap lang yung buhay namin that time po. So, walang pamasahe. So, kailangan ng tulong, kailangan ng suporta po. So, sobrang bilib po ako sa kanya kasi nga, nung lumapit po ako sa kanya, hindi siya nagdalawang isip na bigyan po talaga ako ng pamasahe po ng Manila po. Grabe naman. Grabe naman yun. Nakakatuwa. So, binigyan ka ni former mayor of Davao City and now our president ng flight ticket. Diretso yun. Walang pag-alin lang. Tinanong lang niya kung saan pupunta tapos yun na. Yes po, ganun lang po. Tinawag na po yung secretary niya or assistant niya or ano pa yun. Sabi na, bigyan mo to, bukas na bukas. Alis ka. Ganun kagad po. As in, bukas na bukas, paalis po talaga kasi isang click po talaga agad. Sabi niya na, karangalan sa bansa natin to. Kumbaga, malaking nga daw po. So, sobrang thankful po sa kanya kasi isa din po siya sa dahilan kung saan po ako ngayon. Yun. At grabe lang. Taos puso. Tama. Magandang story yun, Nes. And taos pusong pasasalamat din po talaga sa ating national government. Nesty, shout out muna tayo kay Mr. Leo Jeffinson, coach ng Bataan. And as well kay Mr. Arman Piladino, para Athletics National Team yan from Philispada. So, thank you sa panonood. Mukhang may supporters ka ngayon, Nesty, at nanonood sa'yo this afternoon. Yung mga nanonood din sa atin, comment lang po kayo kung gusto nyo pong kung meron po kayong interesting question kay Miss Nesty na pwede niyang sagutin maya-maya. So, Nes, ito naman, tanong ko, paano binago ng pandemic na to yung lifestyle mo ngayon? Dahil siyempre since mga national elite athlete na kayo, tapos usually lumalabas-labas na kayo ng ibang bansa for competition. Ngayon, ano nangyari? Paano binago nun yung routine mo bilang boxer? Bilang isang atleta po, kumbaga, apektado po ako sa nangyaring pandemic po kasi una nakasanayan ko po na halos 2 buwan nasa abroad ako. So, ngayon po, kumbaga, na-stuck ako ng halos 1 taon na eh. So, kumbaga nakakapanibago po kasi nasanayan ko yung binubugbog ako sa training. Kumbaga, Totoo. nakikipagpapakan ako sa kung kani-kanino yun doon sa competition po na hindi ko kilala. So, kumbaga, ang laking epekto po ng pandemic po sa akin at sa lahat po ng atleta kasi yun, wala kaming kita. So, syempre, di ba, wala po kaming nabibigay sa pamilya namin kasi kaya kami nandun sa pagiging atleta na kaya kami naging Philippine team kasi halos kadalasan po sa amin dahil gusto namin makatulong sa pamilya namin. So, ang laking epekto po siya kasi wala po kaming nabibigay na saktong financial po sa pamilya namin. Sa akin, kahit pa paano, may naipon po ako. So, iniisip ko po talaga yung ibang teammate ko. Paano po yung mga kasama ko. Ibang atleta po na baka wala silang na-save. So, yun po yung iniisip ko. Sobrang naapektuhan po kami lahat. Kasi halos dyan kami kumukuha ng pang-suporta sa pamilya namin. So, in ano ba kayo? Nakikita lang po sa ng virus eh. Oo. Kung nakikita lang yung virus, mukhang
mukhang mabibigyan din ni Nesty ng isang magandang right hook to, no? Hindi po nakikita yung virus, hindi may ilagan po namin kasi, virus to. In contact ka ba with Nesty? Constant ka ba na nakikipag-communicate sa women's boxing team, sa men's? Yan, si Yumir nga, nasa ibang bansa ngayon, sa LA. Si Irish naman, nag-guest natin siya nung nakaraang episodes natin, nasa Iloilo siya ngayon, with your coaches. Magkakausap ba kayo? Paano kayo nakikipag-communicate ngayon sa isa't isa? Online po, may sarili-sarili po aming group chat po sa juniors, sa women's, at saka sa seniors. So, doon kami nag-update po sa isa't isa po. So, kasi lagi kaming may online training po. So, doon kami nag-uusap. Pag pinag-uusapan lang din namin mostly doon, training, gano'n. Kamustahan konti, tapos training. So, gano'n lang po. Mm-hmm. And speaking of training ngayon, paano kayo nagte-train ngayon sa women, sa men's? Anong sistema ni coach? Si Coach Nolito po, lagi po siyang nagsisend sa akin ng training program na gagawin ko morning. So, magsisend siya sa akin ng, halimbawa, 4 rounds na 3 minutes na takbo, gawin ko siya, tapos 1 round siya. Lagi po siya nagsisend ng program training pang umaga. Then pagdating po sa hapon, nag-online training po kami. So, pero hindi po ako masyadong sumasabay. Paminsan-minsan lang ako nakakasabay sa training kasi nandito po ako sa gym ngayon. So, yun. Ang sarap po sa feeling na may nakita po akong punching bag. So, kasi ilang buwan ko siyang halos hindi nakita, tapos makikita ka na may konting ring. So, kumbaga, sarap po sa pakiramdam na makabalik talaga sa ganong place po. So, kumbaga, sa physical na mismong setup. Tontuwa po ako dito sa gym kung saan po ako ngayon. Kumbaga, nakakabuhay po ng dugo po ulit na may nakita ako. Tapos, siyempre, ingat-ingat pa din po kasi andyan pa din po yung virus. Speaking of training, ito naman, alam mo, pinaka-isang inaabangan namin lahat ng ating mga sports community, lang buong bansa, ay yung pag-qualify mo sa Tokyo Olympics. Ngayon, since sa ganyang sitwasyon na meron ka na nasa Digos ka, mag-isa ka dyan, away from your family ulit, nakahanap ka ng gym, nagre-renta ka ng sarili mong apartment on your own. So, isa ba to sa mga preparation mo for the Olympics? How do you prepare naman doon, Nesty, looking forward? Yes po, kasi after nung Jordan qualifier po, so kumbaga, ibang heartbreak naman po sa akin yan. Kumbaga, stress din po ako doon kasi, syempre, yung iniisip ko po yung mga sinasabi ng ibang tao na, world champion na to, bakit hindi siya nag-qualify sa ganun lang na competition. Kumbaga, ang hirap po kasi isipin po lahat kasi yung hindi lang po yung ganun lang na competition yung Olympic qualifier eh. Kasi siyempre lahat kami nag-aim po ng slot para makapasok po sa Olympics po. So kumbaga hindi siya ganun talaga ka-easy na competition po. So ngayon po na ang dami kong natutunan po doon sa pagkatalo ko kasi yun po yung pinakagusto ko na every time na natatalo po ako, natututo po ako. Kumbaga nakikita ko yung mga kukulang ko, kung ano yung dapat kong gawin, kung ano yung dapat hindi ko gawin. So, sobrang ngayon, iba yung maliban sa nakasama ko yung pamilya ko na ngayon, nandito po ako mag-isa. So, sabi ko na para sa kanila din naman itong ginagawa ko. So, kailangan ko mag-training kasi kapag inulit ko nga po kasi pag nandun ako, yung ibang Diyos ko po, yun po yung iniisip ko talaga. Kasi hindi ko talaga maiwasan yung pagkain. So ngayon dito, nakokontrol ko kasi minamessage ko po si Ma'am Jeanette Aro po. So regarding po sa nutrition po namin. Tapos, kasi may sarili nga po kami sa haba po. So also po, sa PSC naman po mayroon din po. So depende po sino po yung gusto ko i-message po kasi dalawa. So kumbaga, intact na eh. Kumbaga, ang suporta po ng ABAP tsaka ng PSC nandun po. So wala ka pong problema sa suporta kasi ready po sila. So ang problema po talaga ako na lang po. So ako po yung problema dito. So kumbaga kasi sa suporta po ng lahat wala pong problema. So ngayon po na nag-i-aim po ako na makakuha po ko ng slot. So
pinagpupusigan po yung training mo. Siyempre, dahan-dahan po kasi ang tagal ko pong na-stuck din po na hindi po nakatraining ng gusto. Pinado po ako dyan. So, ang hirap pong magsabi tayo na, condition po ako ngayon, ready ako. So, tapos biglang, yung totoo pala, makikita sa katawan mo na wala talaga. So, yun po yun, hindi po ako nakaka-training po talaga ng maayos. So, sobrang thankful po ako na nandito ako ngayon sa gym. So, yun po, grabe yung gigil ko na makakuha ng slot na Yun. makalaro ko sa Tokyo Olympics. So, kumbaga, ayoko na siyang bitawan eh. Kumbaga, Yun. yung mga natinasan ko last year sa pagkatalo ko, kumbaga, ang laki. Nadapaman ako noon. Kumbaga, niramdam ko muna yung pagkatalo ko yan. Tapos nung pagbagon ko, kumbaga, ito na yun eh. Yun. Babawi tayo. So, sarap sa pagkaramdam ko. Magandang motivation 'yon ay Nesty, na tama na may mga atleta na hindi minsan, most of us hindi natin tinatanggap yung pagkatalo, pero ikaw hinarap mo siya, and ngayon mas gutom, sabi mo nga mas gigil ka na. And speaking of, ano ba yung slot na paglalabanan mo para makapasok ka sa Olympics, and anong weight class mo? Kailan yan supposedly? Na-cancel ba yan? Na-move? Paano yun? Yes po, dapat this year po siya, itong May po. So, sobrang nagpapasalamat din po ako na hindi siya natuloy kasi nasa depression pa ako ng time na yun eh. So, nung hindi ako nakakuha ng slot sa Jordan. So, paano kapag yung pressure na yun, dala-dala ko pa, nagpe-pressure pa ako. Paano kapag natuloy yung last Olympic qualifier? So, sobrang dobling pressure pa bit-bit ko kasi Olympic qualifier na to eh. So, natalo pa ako dito, paano? Hindi na ako makakalaro. So, hindi po ako naging thankful na hindi natuloy. Kumbaga, sa part ko, kasi yung stress na dala-dala ko, kumbaga, nagpapasalamat ako kasi nga, binigyan ako ng chance ni Lord na maalis yun sa utak ko, sa puso ko na stress ako, na baka hindi ako makakuha ng slot niyo. Kumbaga, tinulungan niya din po ako na makarecover po. So, sobrang nagpapasalamat din po kay God kasi sobrang hindi man natin nakikita yung blessings na binibigyan niya or suporta na binibigyan niya. Nararamdaman natin eh. So, kumbaga, alam natin sa sarili niya. Totoo yan. At si Miss Aiza Terrado dito is watching with us also. Sabi niya, idol ko po talaga yan si Lodi Nesty. Hi, Miss Aiza. Good afternoon po. Mukhang Lodi ka talaga ng, hindi lang ni Miss Aiza, pero naming lahat. And nakaka-inspire yung kwento mo na talagang dumaan ka talaga dun sa ganung challenges. And nandun naman ang Philippine Sports Commission, nandun ang ating PSI, nandun yung NSA. Siyempre tayo sa PSC, meron tayong MSAS, may sports psychologist tayo dyan, may mga sports nutritionist tayo. That for sure, they are in contact with you, Nesty, no, that keeping you in check ngayon since mag-isa ka sa Digos. At grabe lang. Sorry, hindi ko ulit natanong, na miss ko. Anong weight class yung lalabanan mo sa qualifying? Featherweight po, 57 kilo po siya. Then sa May po yung sinasabi nila coach ko na last na Olympic qualifier po. So world din po siya, world championship din po siya. So yun, sana maging holder tayo ulit doon. So gagawin ko yung lahat na ma-maintain ko yung magiging world champ natin. So yun, training lang po. We are hoping, Nesty, we are really hoping for the best sa'yo at sa pagte-train mo ngayon sa Olympic preparations mo. And sabi nga ni Irish noon, talagang magkakasama kayo noon na sa tagumpay and sa defeat, magkakasama kayo. So darating din tayo dyan, and we really wish you the best on your training. Nesty, babalikan kita mamaya dahil meron kang ibibigay sa amin na surprise. Surprise, sabi mo kanina, di ba? Surprise boxing skill na ipapakita mo sa amin sa segment ng program natin. Abangan niyo yan. Feeling ko matututo nga kaming lahat. Hopefully. Thank you, Nes. Babalikan ka namin. At kami naman, ito namang segment ng ating programa, dadako po tayo, no? Para naman makapanayam ng sa ating mga PSC official who's really working hard with us. And ito, dahil meron silang bagong webinar din, bagong programa for our sports community. Kasama natin this afternoon for This is Ask PSC, si Commissioner
Charles Maxey. Good afternoon, Good Com. afternoon. Good afternoon, Joas. Good afternoon sa ating mga nanonood at saka good afternoon sa ating mahal na atleta na si Nesty. Yun, nandyan siya kanina, Com, sa kabilang line dahil kung naririnig niyo po, Yeah. kinikwento po niya yung life story niya na talagang grabe, very inspiring. Mm, Com, paano kayo nakakilala ni Nesty Yeah. nung araw? Dahil parang may kinikwento siya na parang noon pa lang po, nagkakilala na po kayo. Kasi dati akong media, I'm a sports writer back in Davao City, dito sa Davao. Yung time na yun na bago pa lang sa boxing, meron kasi ako kasi ang president ng Davao Sports Writers Association that time na meron kaming forum every Thursday. Naging guest namin si Nesty para i-promote ang kanyang nalalapit na laban that time. Doon kami nakakilala. Meron akong mga articles na sinulat tungkol sa kanya before at tinulungan namin ang batang ito at ako'y natutuwa kung itong narating ni Nesty ngayon na naging world champion at saka isang magalang na bata, mabuting atleta at hopefully qualify sa Olympics si Nesty. Yun. Ganoon din, yun din ang hope namin. Com, una sa lahat, pwede niyo pong batiin yung mga nanonood sa atin ngayon sa ating live feed this afternoon. Maraming nanonood, Com, watching you. Good afternoon. Good afternoon sa inyong lahat. Thank you for watching us, for sharing your time to be with us this afternoon at marami tayong pag-uusapan at anong nangyayari sa Philippine sports during this time of pandemic. Yes. Meron tayong gagawing mga programa in the days to come. Yon. Speaking of, Com, bago tayo dumako doon sa program na yon, gusto ko lang po kayong kamustahin. Kamusta po kayo, Com? Ano pong pinagkakaabalahan nyo? Dahil si Com Ramon kasi last episode, sabi niya nagtatanim daw po siya sa Ultra. Si Com Celia naman po, doing yung lola work sa kanyang mga apo. Kayo po, Com, ano pong pagkakaabalahan nyo this time? Dito sa bahay, since nang umuwi ako ng Davao, yun lang pinibisita ko yung aking mother at saka yung aking stepfather, mga senior kasi yung dalawa at saka may mga karamdaman. Dinadalahan ko ng pagkain minsan kasi hindi sila pwedeng lumabas at saka iba yung bahay nila, so yun ang doon ako na busy, siyempre. But of course, pamilya yan, tulungan naman talaga natin. Saka, mostly confined sa mga Zoom meetings, Zoom activities sa itong platform na ito. At kami lang dalawa ni Mrs. ngayon dito sa Davao, sa bahay. Si Andy, yung anak ko, meron ng negosyo. May tindahan, may konting tindahan. Yun. So, mukhang everything is going well po dyan. Sa mga nanonood po sa atin, kung baka hindi nila alam, kayo po ni Nesty ay parehong lumaki sa Davao Region, Davao City. Tama po ba? Yeah. Doon po. Although kayo po ay... I was born, actually, yes, I was born in Jensan, pero dito ako lumaki sa Davao City. Pinanganak ako sa Jensan. Naalala ko pa, Calderon Clinic. Back in 1967. Mukhang naabutan ko po yun, Com. Yeah. Yes, Com. Kasi nung time na yun, nasa Jensen talaga kami nakatira, but yung tatay ko kasi isang journalist din, and then when martial law was declared, hinahanap siya ng mga sundalo, police, kaya lumipat kami dito sa Davao to escape the soldiers na parang huhulihin sila at the time. So kaya napunta kami sa Davao City at dito na ako lumaki. So si Nesty din ganon, Com, no? So nagpunta Davao del Sur, tapos nag-Davao City din. So pareho pa rin po kayo kayo. Si
Si Nesty, tumira din dito sa Davao City for several years kasi nung mag-boxing na siya, meron silang bahay ata dito noon. But tama yun, she's originally from Davao del Sur. Pero yun nga, pareho kayong lumaki talaga sa Davao talaga itself. Mga produkto ng na mga Mindanaoan, Davao City. Com, ito pag-usapan naman natin. Kanina in-announce ko po sa ating PSC this week na sa katapusan po sa October 31, meron pong webinar ang for the indigenous people. Ito po ay programa under your oversight. Com, can you give us an explanation how did this start? Ano po ang aim natin dito sa programang ito? Yes, Jowas, the month of October kasi is Indigenous Peoples Month. So, ginawa namin itong activity na to. We plan this to have a IP webinar to coincide with the IP Games Month, IP Month. Mm-hmm. So, ngayong 31, meron tayong IP webinar nga on the preservation of culture and heritage through indigenous sports and games. So we have invited 3 speakers. One of them, of course, ang ating kaibigan na si Professor Henry Daot ng Hi, Prof. PSI, Hi, Prof. the grassroots arm of the Philippine Sports Commission. And then meron din tayong isang speaker from DepEd IP Education Office na si Miss Maria Lori Victor. Mm-hmm. At saka meron pang isa, si Professor Madonna Castro Gonzales ng National Council for Physical Educators of the Philippines. Mm. I would just like to announce that during sometime in July, naging panauhin ako ng council, nag-message ako at saka I presented the IP Games. I presented the IP Games na ginawa ng Philippine Sports Commission for the first time. Yes. We started way back in 2018, if I remember it right. And sa pamumuno of course, ng ating beloved chairman, William Bus Ramirez, siya yung nagbigay talaga ng instruction or nagputos talaga sa akin to come up with this IP game. So naging panauhin ako, and then I'm happy to announce that ang ating mga educators they're willing talaga to collaborate with us in future undertakings for lalo na sa IP games. Mm-hmm. So ngayong Sabado, it will start at 1 p.m. Marami ang nag-register. Yes, Com, balita ko nga. We have, I think we have 1,400 participants. That's a good number, and Yes. I'm really happy to have this kind of number kasi ibig sabihin maraming interesado to join or participate in our webinar sa IP, sa ating kultura. Kasi alam mo, Jowas, Yes, ko. talagang it's very important to preserve yung ating tradition ng ating mga IP. Kasi minsan kakalimutan natin sila. So itong ginawa ng PSC sa pamumuno ni ating chairman na si William Bus Ramirez, siya talagang tama ito at para sa preservation ng ating cultural heritage. Very rich kasi yung ating tradition. So we have to highlight the IPs through kanilang mga sports. So ako natutuwa at people have responded positively sa ating invitation for the webinar. At meron tayong at siyempre meron din tayong tatlong knowledgeable speakers who will speak or say their piece. Meron silang mga topics for the webinar. Mm-hmm. Ngayong Sabado, October 31, that will start at 1 p.m. Yun, paki-note po yan ha. Marami po tayong webinars ang PSC for this coming stretch ng ating week. Pero this one for the IP preservation and culture, ito po ay sa October 31. Yeah. Com, since puno na yung parang punong-puno na po ang ating registration, ito rin po will be broadcasted sa ating social media, right? If I'm mistaken. Sa mga gusto pong sumali at manood na lang po. Tama po ba? Yeah. Para yung sa mga gusto sumali na hindi na pwede kasi meron tayong limitation, you can join us through Facebook. Yes. Meron tayong Facebook
platform for this. Ito'y para sa inyo, ating mga kabataan. I'm inviting you to join, to participate, to listen to our speakers. Balikan natin ang ating mga nakaraan. Kasi with the advent of technology, chances are nakakalimutan natin yung ating mga ninuno. So Yes. it's really important to revisit or to propagate, to promote our culture Yeah. through this IP webinar that we are going to hold this Saturday. And very tama po kayo doon, Com, very rich ang ating kultura sa sports. At yan po din po pinopost natin sa ating mga social media accounts. Meron tayong mga larong Pinoy doon, Com, 'di ba? Mga larong Pinoy, yung mga indigenous games, indigenous sports natin. So para din sa kaalaman ng lahat 'yan, at if you want pa to stretch your knowledge and sumama po kayo ngayong October 31 sa ating webinar for the IP preservation. Com, ito naman konting pahapyaw lang po. Kayo po, isa rin po kayo sa mga commissioners na kasama din po natin dun sa virtual kamustahan po natin. Kasama sila Nesty tsaka yung mga Olympic hopefuls. Ano po ba yung naging assessment nyo, Com, reception nyo dun sa mga athletes natin na nakasama natin sila katulad ng ganito, Zoom setup lang din, kahit nasa iba-ibang lugar sila. How did the PSA help with them po sa kanilang situations din? Yeah, of course, we are taking care of them. Alam naman natin itong pandemya, talagang nagkaroon tayo ng problema. Stop lahat ng mga activities at lalo na itong ating mga Olympic hopefuls na antala o na delay yung kanilang preparation. Lalo na kay Nesty, I heard na narinig ko kanina na parang kumukuha siya ng gym or naghanap siya ng gym to train. So talagang tutulungan namin. Siyempre, yung kanilang aspirations din natin, aspirations ng sambayanang Pilipino yon. Tayo nasa gobyerno, mandato natin na talagang tulungan ng ating mga atleta. Yes. Dahil dyan, dahil Maxi, itong segment ito ay Ask PSC. Ito yung tsansa ng ating isang guest din, kung guest niyo po sa ating athlete, na magtanong po sa ating PSA official. Kaya ngayon, ibabalik natin si Nesty sa ating screen para makasama po natin siya. Okay. At tayong tatlong mga taga-Bisaya na Mindanaoan ay magkakasama na ngayong hapon na ito. Hello, Nesty! Hello, Nesty. sorry, kumain. Ayun, ngumunguya, Huli, pero hindi ko lang. Kumakain. Nesty, sabihin. Nesty, sige, sabihin mo na yung gusto mong sabihin at ako nakikinig. Nesty, baka may tanong ka kay Com ngayong hapon na ito. Yeah, baka may question ka, Nesty. Yun po, Com, medyo makapal naman na ito talaga mukha ko, pero kakapalan ko pa po lalo. Yun po, kung okay lang po sana na, kasi kumukuha po ako ng apartment at may nakita po akong gym dito sa Digos City po. Then, gastos ko po lahat, pati pagbayad ko sa gym, then sa apartment, ilaw, kuryente, pagkain. So, kung pwede pong humingi po ng suporta po sana sa Philippine Sports Commission po. Then, aware na din naman po yung situation po namin. Yung gym, nakuha mo na yung gym? Nag-umpisa ka ng gumagamit sa gym? Yes po, kung wala naman pong problema kasi sa gym po, medyo kontrolado din po yung mga taong pumapasok po. So, yung SOP po, ganito, yung Nesty, mga protocols po. Ganito, Nesty, kasi talaga namang dapat suportahan kayo, lalo na sa training. Ikaw, papuntang Olympic qualifying and we are watching over you. Of course, basta yung kuwan lang dyan sa gym, kunin mo lang siguro yung may mga resibo yan. Siyempre, tutulungan ka namin. Siyempre, ang gobyerno ay tutulong. At, kasi trabaho namin yun, responsibilidad namin yung mga facility na kung saan kayo nag-train para sa, lalo na sa qualifying mo. Bigay mo lang sa akin yun or sa amin yung mga resibo or yung kung magkano ba yung renta dyan sa gym na yan. At ito alam ng ABAP, Nesty, nagpaalam ka na meron ka kuning gym. Yes po,
matagal ko na pong inopen po sa kanila na plano ko po sana dapat dyan sa Turil po, sa MP. So, medyo high risk po dyan masyado yung cases po. So, naghanap po ako ng kung saan pwede po. Yeah. So, dito po sa Digos, Ganito. pinakita po ako. So, Ganito, Nesty, meron kaming board meeting bukas. I will raise this concern. I-release ko itong ginawa mo dyan na nag-initiate ka, meron kang initiative na kumuha ng gym para sa training mo kasi hindi ka dapat ma-stop. Kasi kung ang narinig ko is May yata yung last qualifying na para sa Olympics na sasalihan mo. So, don't worry, Nesty, tutulong ang gobyerno sa'yo. Ang amin lang is mag-train ka lang, mag-ensayo ka na lang mabuti. At yun ang hinihingi namin sa'yo. At saka, what's your diet? Kasi baka yung timbang mo. Ayun na, binanggit na ni Ko. Baka, ano yung weight category mo? featherweight po, 57 kilos po. So, Featherweight. medyo malayo-layo tayo doon. So, Wag nating i-mention, Nesty, ano. kaya lumayo din ako sa Nesty, bahay kasi lumalayo-layo yung timbang. Nesty, I will bring this matter to the board bukas Alright. para ma-actionan namin yun, para meron kaming kung anong gagawin. Ha? Salamat Positive po. tayo dyan, of course. Ayan. Thank you po. Yan, Siyempre. thank you, Com Charles. Thank you, Nesty, dahil tama po yan. Tayo po ay positive sa sports at tutulungan natin ating mga athletes, especially Nesty na going into the Olympic qualifiers. Yan, salamat po again. Ito po ang Ask PSC at Com Charles and Nesty, magbabalik tayo mamaya sa pinaka-exciting, pinaka-fun segment ng ating programa. Pero bago muna yan, we'll turn it over to our trivia question for today. Okay. For our trivia question, dahil thankful tayo, dahil sumabaybay kayo up to this time sa ating programa, meron tayong trivia question kung saan kayo, isa sa inyong tatlo sa inyo ay pwedeng manalo ng special prizes from Milo Philippines. Ito po ang ating trivia question for this afternoon. And we'll be flashing that. Ang trivia question natin, saan lumaki si boxing champ Nesty Petesio at PSC Commissioner Charles Maxey? Yan, saan? Saan lumaki ha? Saan po sila lumaki? Hindi po saan pinanganak. So, saan sila lumaki? Si boxing champ Nesty Petesio and sa ating PSC Commissioner Charles Maxey. Saan po? If alam nyo po ang sagot, i-comment nyo ngayon with the hashtag #IamSportsPositive. Yan, tatlo po sa inyo ay pwedeng manalo ng special prizes from our sponsor, Milo Philippines. At I think we're flashing the question at this time. So, nandyan po ang ating format. Nagko-crawl yan. Yan, nagko-crawl sa ating ang format of how would you answer. Comment down your answers here sa ating live feed with the hashtag #IamSportsPositive. At malay nyo, isa na kayo sa mga manalo ng special prizes from our sponsor, Milo Philippines. Okay. At dahil Milo Philippines din lang, kami po mamaya ay magbabalik para ibigay sa inyo ang isa sa fun and exciting segment ng ating programa, ang Champ Camp. Magbabalik po kami sa ilang paalala. Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Face the day, there's a new challenge. A chance to be better. A chance to become your dream. Growing up with champion energy. Growing up with Milo. Milo every day. Tara na? Game? Champions, together, let's continue our champion journeys at home.
from Nestle. Doble man ang challenges ngayon? Kasama mo ang Milo sa doble sulit na new Milo Twin Pack Promo. Doble ang savings at champion sa milk, cocoa, and energy-releasing nutrients. New Milo Twin Pack Promo. Limited time only. Alright, tayo po ay nagbabalik sa ating fun and very exciting segment ng programa. Ito po ang Champ Camp, brought to you by our sponsor, Milo Philippines. At dahil Champ Camp din lang naman po ang segment natin ngayong hapon na ito, inaanyayahan ko po pabalik ang ating Commissioner Charles Maxi at si Miss Nesty Petesio dahil ito na, sinabi ni Nesty kanina, meron siyang surprise. Hindi ko alam kung anong surprise to ko, mukhang tatambling ata tayo ngayong hapon, pero may ituturo sa atin si Nesty, isang winning move from her sport na pwede natin gamitin sa ating daily activities. Kayo din, ng mga nanonood, watching with us, pwede nitong gawin. So, gagayahin to ni Com, ha, Nesty? Gagayahin ko rin to. So, take it away, Nesty. Go. Okay, go. Yun po, lahat po ng mga nanonood po, so kumbaga, maliban po kay Senator Manny Pacquiao na idol po ng lahat, kilala din po tong taong to na sa combination niya. So, mga bata or matatanda, lahat po. So, kilala niyo po siguro si Fernando po. Yun po yung combination na gagawin natin ngayon. Okay, so yeah. Diba? Kasi more on combination tayo sa ano eh. So, Okay, iba okay. naman to para masaya po. So, Sige. Paano yan? Turuan mo si Com. Paano yan, Com? 4 na uppercut lang po. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Then, sabayan natin yan para masaya yun. Masaya yun. Okay. Sige, go, Com. Tara, sabay tayo. Sabay tayong tatlo, everyone. Hindi po. Okay, sige. Ikaw magbilang, Nesty. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Sabay ganun po. So, Bakit? yun yung ano. Hindi ko alam, Com, ba't may pompiang si Nesty, ano? Mukhang nakakapanood niya yun ng Cinema One ng mga panahon na nakikipagbakbakan si Fernando Nanonood ito po. ng mga Fernando po Junior movies. Doon po ako natuto talaga eh. Siya po talaga yung una-unang idol eh. Doon po. So, pero Nesty, Ganun. yung move na yun, Pero walang yung ganun move, sa boxing eh. walang ganun, di ba? Wala. Wala po. So, ikaw, Chess, wala pong gano'n. Ayan, wala daw ganun na kinaklan ni Nesty. Pero yung uppercut na training, ginagawa nyo talaga yon, di ba? Yon, meron si Com. Nakita mo Kung naman si nakita Com. niyo po sa laro ko po nung semifinal po sa England, ginawa ko po yun. Yun. At Nesty, tingnan mo ngayon si Com, ha, ginagawa niya. Nesty. 5 punch combination, Nesty. Yun, oh. Ayun. Huwag Ayun. kong gawin sa misis ko yan, Kong. Baka malintikan po ako. Mas grabe na. Hindi. Okay. Ginagamit lang ito sa training. Si Com ang ginagawa. Ano po yun talaga yung, kasi nakasanayan ko po yung kain ng kain eh. Kaya ganun pa pag paborito Okay. ko kombinasyon. Ganun po Alright. talaga. Yung po totoo po. Okay. Ikaw talaga. Okay. Dahil sobrang kwela noon. Thank you, Nesty, ha. Thank you. At magagamit yan ni Com. At pati yung mga nanonood sa atin, no, wag lang po yung pompiang dahil yun po ay joke lang. Pero thank you, Nesty. Magagamit namin yan sa aming mga training, personal training. Before we end, hingin po natin ng final messages before we end the program. Commissioner Charles, baka may mensahe po kayo? Again, Jowas, thank you. Salamat sa ating mga kababayan na nanonood. Lagi po nating suportahan ang ating mga atleta. Sila po ang heart at soul ng Philippine sports. All right. Thank you, Com. Nesty, ikaw, final words mo? Ayun po, walang sawang at walang ending na pasasalamat po sa suporta ng Philippine Sports Commission po. Yun lang po. At God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo kasi nandyan pa din po yung virus. Basta, wag lang po masobrahan ng ganun kasi kain na po Yes. papunta yun. Ingat po Dapat- tayo. God bless. Okay. Ingat po, Mr. Charles. Thank you, Nesty. Thank you very much for taking your time, for being our guest this afternoon. Also, Charles Maxi. Meron po tayong programa for DIP this coming October 31. So you have to check. Maraming salamat po sa inyo. See you po to our guest. Ingat po kayo. And as we wrap up this program, again, para po malaman nyo po ang latest updates about PSC and our Philippine sports community, maaari nyo pong you can follow and check
sa ating mga social media accounts at PSC. Sa Facebook po, it's PSC open and close parenthesis Philippine Sports Commission. Sa Instagram po, we also have that at failed.sportscommission. Sa Twitter, we have at PSC_gov. At dito makikita nyo po lahat ng updates. We also have our website. It's www.psc.gov.ph to get the latest updates. Marami po tayong programa as we go along, as we end the week. Kaya marami pong salamat. Thank you for staying in tune with us sa mga nanonood po sa atin ngayon live via our Facebook feed. Thank you for watching. Sa ngalan po ng aming communications office kay Ms. Malene and the rest of the staff, maging sa aming Chairman William Ramirez, our commissioners, Commissioner Arnold Agustin, Celia Kiram, Mon Fernandez, and Charles Maxey. Ito po ang People's Sports Conversations, and good afternoon to everyone. Stay safe.